Hello, magandang araw sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and syempre sa ang sulok ng mundo. Kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Sa maggusto lamang, walang pilitan. We have our freedom, no? O kung ano yung ating gagawin. So ngayong umaga, pag-usapan natin ang katraidoran. Pag-usapan natin ang kung sino ang naghudas kay Rodrigo Duterte, kung sino ang nakinabang sa kanyang pag-aresto, at syempre pag-usapan natin kung anong klaseng karakter ni Rodrigo Roa Duterte bago siya na turn over sa International Criminal Court sa bisa po ng ICC Warrant of Arrest. So ngayon, marami pong mga nagsisirculate, no, sa social media tungkol po sa kung baga sino yung mga alay niya na loyal sa kanya at yung mga pinaghihinalaang nagkanulo, no, sa kanya. So alam naman natin na ang imahe ni Rodrigo Duterte ay talagang napapalibutan ng tinatawag na prinsipyo ng pagiging loyal. So marami always pride himself on loyalty. Siyempre, ang tagal ng trabaho ng mga tao dyan kay Rodrigo Duterte, no, napapalibutan siya ng mga taong kung saan ay talagang nanumpa na siya po ay samahan habang buhay, sunod-sunuran sa kanyang mga order, sunod-sunuran sa kanyang mga gustong ipagawa na hindi po nagtatanong. Siyempre, they respect Rodrigo Duterte very much, right? They highly, kumbaga, considered Rodrigo Duterte as their boss, not boss, sometimes hari. No? Ang utos ng hari ay hindi nababali. Na kung saan yung mga tao na yan ay talagang sumusuporta sa kanya at nagdedepensa sa kanya, o lalong-lalo na sa krimen, no, na inaakusa sa kanya na crime against humanity at yung pagiging sometimes tinatawag na pagiging berdugo niya, yung mga tao na yon na loyal sa kanya, nanumpa na hindi siya iiwan habang buhay, sasamahan siya sa anumang laban ng kanyang buhay, no? Yan yung mga nagtatanggol sa bawat gawain, no, ng former President Rodrigo Roa Duterte. So naniniwala siya na itong mga tao na nakapalibot sa kanya, hindi mo to kayang lusutan. Ito yung kanyang mga alay na kung saan ay talagang tatayuan siya, no, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero kung titingnan natin mga kamunting tinig, ano po ang nangyari ngayon? Ngayon nakaupo siya sa kulungan, nasa loob siya ng kulungan, nasa loob siya ng detention cell. No? Pinapahiya, ibinababa ng mga galit sa kanya. Dismayado sa kanya. Yung iba nga kinoconsider pa siyang salot ng ating bansa. At yan po ay mga terminology na kung saan ay tawag natin, gawing picture sa kanya. So it's too klaro that someone has his own camp na nagtraidor sa kanya talaga ayon po sa article na nabasa natin. No? Na isa sa kanyang mga tauhan, isa sa mga tao na nandyan sa loob ng kanyang kampo ang nagtraidor sa kanya. Kawawa naman, sabi ng iba. Yung the man who once ruled with an iron fist, kasi palaging ginaganito, sige, patayin mo yan, gawin nyo to. Pinapatahimik yung mga critics, nagtatanim ng takot. Yan din kasi yung fair mongering, yan yung armas ni Rodrigo Roa Duterte.
Katulad niyan sa ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Tinaniman ng takot ang mga Pilipino. Huwag na kayong lumaban sa China. Wala tayong kalaban-laban dyan. Maliit lang tayo na bansa. Malaki sila. So itong Rodrigo Duterte na to, na minsan nang nag-roll gamit ang kamay na bakal at nag-order ng mga executions, patatahimikin yung mga critics, o magtanim ng galit sa puso ng bawat isa, no? Ay hindi lamang kinuha ng International Criminal Court o yung mga nag-opo sa kanya, no? Mayroon daw kuno nagbabalita na talagang binenta siya. Tinraidor siya. Naniniwala ba kayo doon? Binenta siya o tinraidor siya? O talagang kailangan niya talagang damputin ng International Criminal Court dahil po sa naniniwala ang International Criminal Court na may jurisdiction pa po dahil po sa ang complaint ay gin-filed noong 2017. Okay? At kabilang po sa mga panahon na siya po ay naging mayor, naging Davao Death Squad leader, at naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So yung mga haka-haka na yon, na nagtraidor sa kanya, nagbenta sa kanya, ano man ang mararamdaman ninyo, mga Duterte supporter? Kayo ba'y naniniwala dito? O ako lang naman po ay talagang kung ano yung nabasa ko, at syempre, kung kailangan nating pag-usapan natin. Pero ang tanong, sino? Sino sa mga kampo ni Rodrigo Duterte ang nagtraidor sa kanya? Sino ang naghudas kay Rodrigo Roa Duterte? Kasi may mga haka-haka na yung mga panahon na si Rodrigo Duterte ay nasa eroplano, no? Bakit babalik siya ng bansa kung alam niya na merong warrant of arrest sa kanya? At sino ang nagpaalam sa kanya na may warrant of arrest siya? Oo, kasi meron na mga kahaka eh. There are already whispers started that the moment Duterte plane touched down, why would he return to a country where his enemy were sharpening their knives? Sabi nga di ba? Kasi nag-aabang po ang warrant ng International Criminal Court. Tinuturing nilang kalaban ang gobyerno, tinuturing nilang kalaban ang ICC, tinuturing nilang kalaban ang authority. Because they don't believe it and they don't recognize. He had escaped secured his protection and could have lived out his remaining years under the wing of powerful ally abroad. Bago siya umalis ng bansa, imposible na hindi niya alam na may warrant of arrest siya. Kaya nga siya bumalik dahil may warrant of arrest. Right? Pero ayon po sa article na nabasa natin, someone told him it was safe to come back. Umalis ka na, kaya pumunta ng Hong Kong, umalis ka na dahil may warrant of arrest ka. Pero mayroon naman nagsabi, balik ka. Kasi safe ka kapag bumalik ka ng Pilipinas. Siyempre natural, sino bang magsasabi sa iyo nun? Kaya nga bumalik siya kasi naniniwala siya na safety siya sa Pilipinas. Naturalmente, in his inner circle, yung mga pinagkakatiwalaan niya ang magsabi sa kanya, no? Someone who had been by his side for many years convinced him that he was still untouchable. Bumalik ka na ng Pilipinas kasi ganito, huwag kang mag-alala, walang makakagalaw sa'yo, suportado ka pa rin ng taong bayan. Bahala kayo, mag-isip-isip, no? Yan ba yung tao ay seeking a senator or a senator seeking re-election? That man, a senator seeking re-election, whispered reassurance into his ears, telling him that details had been made, that the people in power would shield him,
Oh, that you had control over the system. Huwag kang mag-alala. Balik ka ng Pilipinas, safety ka dito, poproteksyonan ka. Mahal ka ng taong bayan. Ayon. Yan ba'y tao'y tumatakbong senador? Yan ba'y mga tao'y nakaupo sa Marcos administration? Yan ba sila ay mga puting ahas? Na nagbigay ng assurance? Na huwag kang mangamba, huwag kang matakot. No? Pag bumalik ka ng bansa, despite of International Criminal Court warrant of arrest, hindi ka matatouch. Walang gagalaw sa iyo. So alam natin na si Rodrigo Roa Duterte nalunod sa kanyang delusyon. No? And sobrang tiwala siya sa kanyang sarili at sobrang tiwala niya din sa mga tao na nakapaligid sa kanya. No? Kumbaga, sumunod siya sa bitag. At ang bitag na yon ay ginawa para sa kanya, no, ng kanyang matalik na tagasunod. Di natin alam kung sino. Senatorial balls ba yan? Re-electionist ba yan? Staff na ba yan? We don't know. But of course, using probability and assumption, using principles of probability and assumption, we could not deny the fact that his ally know what is going on. At ngayon, tingnan niyo si Rodrigo Duterte, nasa detention ng International Criminal Court. No? Parang iniwanan. Si Roque lang to yan nagngangawa-ngawa. Oo, powerless. Pero yung mga pinagkakatiwalaan niya, ayun, naglalakad ng tahimik. Yung iba nangangampanya. O, yung iba naman siguro nagpuputing ahas, hindi natin alam. That we're in part of what we call this complaint doon sa International Criminal Court. So, sino po ba yung mga kaalyado niya, malapit sa kanya, na bahagi po ng complaint sa International Criminal Court? So, bahala na kayo. Sino ba yung mga malalaya ngayon? Paano sila nakalaya? Oh, yung iba nagtatanong, bakit hanggang ngayon wala pa yung warrant of arrest nila? So sa punto na ito mga kamunting tinig, dapat nating pag-usapan di umano yung tinatawag na the art of political survival. Kasi sa politika, hindi na bago yung traiduran. No? Every leader, every dictator daw di umano, bawat traidor, no? Every so-called strongman, no, eventually di kalaunan, malalaman na lang nila na yung kanilang kapangyarihan ay wala na, lilipas na. At the very people who built them up, no, yung mga tao na kung saan tumulong sa kanya umangat, naging powerful, naging strongman, yan din yung mga tao na babagsak sa kanya. Yan din ang magmamasama sa kanya. So, may nagtraidor ba sa Duterte? Pag-usapan natin yan, yung Duterte betrayal is not just daw di umano an ordinary story of justice. Kung huhulihin mo, para at least magiging mass murderer. So, it is masterclass in political survival. Kasi sa politika, betrayal is not just a new thing. So, makapag-isip tayo na siyempre, yung kanyang mga anay, yung kanyang mga alipores, alam nila kung paano iangat si Rodrigo Duterte, alam din nila kung kailan matatapos ang pagiging mataas ni Rodrigo Roa Duterte. Meron silang mga choices. Yung mga kaalyado ni Rodrigo Duterte may choices na lalo pa si Rodrigo Duterte iangat or any moment pwede nilang pabagsakin. At pwede nilang iwanan. Kung gaano sila ka-close
Darating ang panahon, iiwanan at iiwanan nila yan. They have a choice, no? Babagsak silang sabay kay Rodrigo Duterte or putulin nila ang pagiging loyal nila kay Rodrigo Roa Duterte. So mamili sila ngayon, yung mga tao na alay ni Digong. Doon nila gagamitin yung the art of political survival. Lalong-lalo kung ang alay na yun ay seek for re-elections. Want to achieve something in politics. Kaya-kaya nila na hindi iiwan si Rodrigo Duterte or sabay sila na babagsak. Kasi si Digong bagsak na eh. Wala na yung imaheng utos dito, utos doon. Wala na yung imaheng pangulo na gumamit ng kamay na bakal. Wala na yung pagiging hari, wala na yung pagiging strongman. Parang kawawa siya ngayon doon sa loob ng International Criminal Court. Detention center or detention cell. Kaya yung mga alay niya, pwedeng mag-isip, either sasabay silang babagsak or gagawa sila ng paraan para putulin ang koneksyon nila kay Rodrigo Duterte para hindi sila madamay. Wherein, as a matter of fact, damay na sila because some of their allies became part of the International Criminal Court complaint who committed crime against humanity. So, syempre, mamili sila para at least makasurvive sila. At yung pagiging pagtraidor na yan, no? The once loyal enforcer of Duterte's dirty work made sure to position himself as the hero of the new era. So, tandaan po ninyo yan. Oo. And this particular betrayer at yung traidor, okay, the once loyal enforcer of Duterte's dirty work made sure to position himself as the hero of the new era. So mayroon pang kahaka na yung ano na yan, made a backdoor negotiation para lang po na magkaroon siya ng safety. Pero yung kwento na to ginagawa kong kwento na to para at least kahit papano sirain nila yung administration. Pero sa bandang huli, sa maayos sa pagpapaliwanag, abay kasalanan ni Rodrigo Duterte, sobra siya nagtiwala sa alay niya. Okay? So siguro yung tao na pinagkakatiwalaan ni former President Rodrigo Duterte may karoon ng pag-uusap para lang po na masecure ang kanyang kaligtasan. Ipinagkanulo niya si former President Rodrigo Roa Duterte kasi imposible na alam niya na may warrant of arrest. Bakit pinayagan niya pa si Rodrigo Duterte umalis? Tapos, i-assured na babalik ka. Walang mangyayari sa'yo. Protektado ka ng taong bayan or whatsoever. May mga tao tayo sa gobyerno. Oy, nasaan na ngayon yung sasamahan kita? O nasaan na yun? Hangga sila magpapakamatay. So kayo ngayon na mga Duterte Dayhan supporters, nasaan na kayo? Kasi ilang taon, like for example, the Davao Death Squad. Yung Davao Death Squad, yung DDS na yan, na-rebrand yan, nagiging diehard Duterte supporters. Na kung saan palaging nakatayo sa inyong mga leader. Dina-justify ninyo yung kanyang pagiging brutal, yung pagpapakalat ng propaganda laban sa gusto nilang sirain, yung pag-a-attack sa kahit na kani-kanino man, no, sa hindi pagsabi ng katotohanan. Lalong-lalo na kung halimbawa may mag-argue sa kanila, they silence their critic, they ordered killing, no, by the virtue of executive order, by the virtue of war on drugs. Nagpapakalat ng mga propaganda against their enemy. Kaya nga maraming nakulong sa panahon ng Duterte administration. So ngayon na si Rodrigo Duterte ay bumagsak,
Will they rally behind him? Susuungin nila yung pagkabagsak ng Rodrigo Duterte? Gusto din ba nila na bumagsak itong mga tao na to na pagkakawalaan ni Digong? I'm speaking to you, mga DDS. Or will you follow the lead of your new master? Or will they follow the lead of their new master pala? In history has taught us anything, it's that loyalty in the Philippine politics is as thin as a sheet of paper. So expect the same people who once worshipped Duterte to suddenly forget his name. Yon. Asahan nyo na yon. Yung mga talagang sinasamba si Rodrigo Duterte, yan din po ang iiwan kay Rodrigo Duterte. As yan ang una na makakalimot. Kaya ang tanong ko, where are their allies now? Habang si Rodrigo Duterte nakaupo doon, malaya yung mga kasama sa kaso. Kasama sa nireklamo. Kasi nga, gusto man din nilang sumulat ng kanilang sariling history. No? Claiming that they never supported the killings, that they were misled, no? That they were simply following order. Yan ang magiging narratives ng mga alay ni Rodrigo Roa Duterte pagdating ng panahon. Sumusunod lang kami sa order. So yung mga, baka mamaya yung alay ni Rodrigo Duterte maging witness pa sa International Criminal Court against Rodrigo Duterte. At yan ang pinakamasakit na mararamdaman ni Digong. Oo. Kasi siyempre, di ba? Mamili lang sila eh. The art of political survival. How they survive. Are they going to fall in down? Kasabay ni Rodrigo Duterte? Or kung sa Ilonggo pa magsapar sila sang ilang kaugalingon? No? And the senators who betrayed him, he will act as if he was new or never part of Duterte's book, Sok regime. Portraying himself as a patriot who helped cleanse the country of its sins, of past sins. So it is the ultimate act of hypocrisy. Kung nasaan na yung mga senador na kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte, nasaan na sila ngayon? Tahimik na. Kasi ayaw nila na malaglag katulad ng pagkalaglag ni Rodrigo Duterte. Kaya dapat maintindihan ni Rodrigo Duterte na sa nangyari sa buhay ni Rodrigo Duterte, power is temporary. Sa speech ni sa speech ni Priscilla Acosta, titingnan nyo yon. May speech siya doon na yung pagiging malakas natin, temporary yan. No? Yung pagiging powerful, that is just a temporary. Power is just a temporary. Duterte built his empire on intimidation, deception, paggamit ng brutality, ng puwersa, kamay na bakal, iron fist. Pero sa kahuli-halihan, hindi po ang kalaban niya ang magpapabagsak sa kanya. Again, uulitin ko, ang lesson di umano ayon sa nabasa ko is power is temporary sa kung ano man ang nararanasan ni Digong ngayon. Duterte built his empire on intimidation for how many long years? No one dared to question his war on drugs. When he became a mayor of Davao, a leader of Davao Death Squad, until he became a president of the Republic of the Philippines. Okay? The image of Rodrigo Duterte was being built through intimidation, deception, and brutality or using force. Pero sa kahuli-hulihan, tandaan po ninyo, it was his enemy or it wasn't his enemy. Hindi po ang kanyang kalaban ang magpapabagsak sa kanya. It was his own people.
The betrayal of Rodrigo Duterte should serve as a warning to all those who believe in absolute power, na ang kapangyarihan ay walang katapusan. The people who cheer for you today will throw you to the wolves tomorrow. So sa nangyayari kay Rodrigo Duterte, yun. He was able to take his own medicine. At sino yung mga tao na yun? The man who betrayed him. Ayan, no? Naglalakad-lakad. Oh, nag-aabang, nagpre-prepare ng kung ano man ang kanyang susunod na gagawin. Para naman magsulat daw di umano ng kanyang sariling kasaysayan. So yan ay ang betrayal on the part of Rodrigo Duterte's ally. At ito po yung pinakamaganda. Sa huli, hindi po ang kalaban ni Rodrigo Duterte ang nagpabagsak sa kanya. Hindi po ang gobyerno na sinasabi ni Rodrigo Duterte na kalaban niya, na inaapi sila. Hindi po. As a matter of fact, hindi naman siya kinakalaban ng gobyerno. Siya lang naman yung kumakalaban sa gobyerno. Pero tandaan po ninyo mga DDS, where are you now? Nasaan kayo ngayon? Kaya ngayon mga nagrarally, natutuwa ako. Natutuwa ako sa inyo kasi alam mo kung bakit? Hindi kayo nag-iisip. Habang rally kayo ng rally, hunger strike kayo ng hunger strike, demand kayo ng demand. Yung mga tao na pinagkakatiwalaan ni Rodrigo Duterte, ayun, umiska po na at gumagawa din ng kanilang sariling diskarte para hindi po sila madamay sa pagkabagsak ni Rodrigo Duterte. So darating ang panahon, one of his ally become a witness sa International Criminal Court against him. Yan yung tinatawag na, in the end, it wasn't his enemy who destroyed him. It was his own people. At mag-observe kayo, sino kaya sa mga alay ni Rodrigo Duterte ang nagtraidor sa kanya at naging dahilan ng kanyang pagkabagsak? Sino kaya, using principle of probability and assumption, ang nagkumbinsi sa kanya na bumalik sa Pilipinas at sabing safety siya? Nakalabas na siya ng Pilipinas, pwede na siyang magtago doon, hindi naman siya mamatay doon sa gutom. Pero bakit pa umalis si Rodrigo Duterte? Despite na mayroon siyang warrant of arrest from the International Criminal Court. Again, wala kayong ibang sisihin sa pagkabagsak ni Rodrigo Duterte. I want to reiterate, in the end, it wasn't his enemies who destroyed him. It was his own people. Ito ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Sa hindi pa po nakapag-share, like, and subscribe, gawin nyo na po yan. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.